Magandang kaliwanagan po sa inyong lahat. Ang aking ibabahagi po ay ang aral na pinagkaloob po sa atin ng Amang Hesus sa kalangitan. Ayan, ito po ay ang pamagat po nito, Aral ang Haring May Apat na Kabiyak. Ayan. Magandang kaliwanagan po sa inyong lahat. Tila ba nagmamadali ang iba mga kapatid? Hindi ba nais marinig ang aking tinuturan? Ako na siyang pumarito upang magturan at magbigay ng ilang pangaral, ngunit nais ko na ikaw ay makinig. So yan po yung salita ng ating Amang Hesus sa langit. Ayan. May isang hari. Siya ay isang masiyahing hari, kanyang nakukuha at nagagawa ang kanyang ninanais. Siya ay may 4 na kabiyak. Isang araw siya ay nagkaroon ng karamdaman. Sa malubhang karamdaman na hindi kailanman nagagamot ng sinuman. Ginamit ang napakaraming kayamanan, ngunit wala ni isa ang nakapagbigay ng lunas. Kanyang pinatawag ang 4 niyang kabiyak at kanya itong tinanong, "Kung ako ay siyang lilisan at pupunta sa kabilang buhay, ikaw ba ay handang sumama sa akin?" Ngunit sinagot lamang siya ng kanyang ika-4 na kabiyak, "Ako ay natatakot sa kabilang buhay at nais ko pang mabuhay ng mahaba." Tinanong niya ang kanyang pangatlong kabiyak, "Kung ako ay siyang mawawala, ikaw ba ay sasama sa akin?" Ngunit siya'y sinagot ng kanyang pangatlong kabiyak, "Hindi, maaari, sapagkat kung ikaw ay siyang mawawala, ako'y muling iibig, magpapakasal sa iba." Tinanong niya ang kanyang pangalawang kabiyak at ang sagot ng kanyang pangalawang kabiyak, "Paumanhin aking hari, ngunit hindi ko maaaring gawin ang iyong tinuturan. Maaari ko na lamang gawin na ikaw ay aking ihahatid sa iyong puntod." Ngunit biglang nagulat ang hari. Ang kanyang unang kabiyak ay nagturan, Ako ang iyong isama, kahit saan paparoon ako. Ako ang siyang narito upang ikaw siyang samahan." At sinagot ito ng hari, Sana noon pa, ikaw na ang mas binigyan ko ng pansin sa lahat. Binigyan ko ng pagmamahal at pag-aaruga. Nais ko lang ituran, kayo ba ay nakapulot ng aral sa aking mga tinuturan? Yan ang sambit po ng ating Amang Liwanag sa kalangitan. Ngunit hindi pa yaon nagtatapos. Maari ba ako'y magpatuloy sapagkat ang pang-4 niyang kabiyak, ang aking kapatid, ang aking tinuturan ay ang iyong katawang mortal. So ibig sabihin, ang nagre-represent ng ika-4 na asawa ay ang ating katawang mortal. Ito ay iyong binibihisan, pinalalamutian. Hindi ba't ang iba ay natatakot sa kabilang buhay? Tama po. At ang pangatlong kabiyak ay ang kagamitan, ang nasisilayan, ang mga ninanais ng bawat isa na kung ito ay masisira ay handang palitan. At pangalawa, ayan mga kapatid. So yung ikatlong asawa pala ay nagre-represent sa mga material na bagay na kung ito man ay mawawala o masisira ay handa nating palitan. Ayan. Ang pangalawang kabiyak ay ang iyong pamilya, ang iyong tahanan na kung saan kung ikaw ay siyang magigising, ang iyong katawan ay siya lamang dadalhin kung saan ikaw at ang iyong katawang mortal ay siyang paparoon, at ang unang kabiyak na siyang nagturan ay ang iyong kaluluwa. Ayan, yung ikalawa po ay yung ating pamilya, mga magulang, So yung kauna-unahan pala yung ating kaluluwa, na kung saan ikaw ay kanyang sasamahan at hindi matatakot, nais ko lamang ituran kapatid na habang maaga pa, iyong pahalagan ang iyong kaluluwa na siyang tunay. Ayan, napakalinaw po ng sinasabi ng ating Amang Liwanag sa kalangitan. Habang maaga pa, pahalagahan ang iyong kaluluwa na siyang tunay sapagkat ang mga kayamanan at ang mga palamuti sa iyong katawang mortal ay siya ring mawawala.
mawawala aking kapatid. Marami ang siyang buong pagtitiwala sa iyo. Nawa itong huwag mong sisirain. Maraming salamat. Ang aking mga tinuturan ay iyong pag-aralan. At nawa ito ay magsilbing aral sa bawat isa. Ako ay siyang paparoon. Huwag nawa akong mawawala sa inyong puso. Aking mga kapatid na aking anak, maraming salamat po. So, napakagandang mensahe po ng ating Amang Hesus sa kalangitan. So, kaya po, marami po sa atin, na mas nagpo-focus sa mga material na bagay, sa mga ari-arian, napapabayaan na po natin ang ating kaluluwa. So, napakagandang aral po. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. So, siya nga naman, yung ikaapat na asawa, yung ating katawan na masyado nating pinapahalagahan, binibihisan, at kung ano-anong nilalagay ng borluloy. So, yung iba hindi nagpapahalaga kung ano-anong pinaglalagay sa katawan. So, yung ikatlo, yung material na bagay na sobrang grabe rin tayo magpahalaga sa mga material na bagay, kasuotan, sa gamit, yung mga napupundar natin. And then, higit sa lahat, masyado rin natin pinapahalagahan po yung ating pamilya, asawa, mga anak. So tama naman, pero ang lalo't higit po pala nating dapat pangalagaan, mahalin, yung pinaka dapat nating arugain ay yung unang-una yung ating kaluluwa, na kung saan kahit saan tayo magpunta, tayo ay sasamahan. So kaya po maging mabuti sa kapwa, maging mapagmahal sa Amang Liwanag sa kalangitan, sa mga anghel sa kalangitan, sa ating Amang Hesus sa kalangitan, at sa kapaligiran. So ayan po, napakagandang aral po nito. Nawa ay nakatulong po sa mga pagdesisyon natin sa ating mga buhay-buhay. Huwag po nating hayaan na yung ating kaluluwa na pag tayo ay namayapa, na maging palaboy-laboy lang dito sa mundo, or mapunta sa kadiliman. So ayan, so habang nabubuhay, maging mabuti nang tayo ay mapunta sa kalangitan. At pag tayo po ay namayapa, hindi dahil sa naging mabuti ka lang, tayo ay makakarating na po sa langit. Pag tayo po ay namayapa, unang-una, dapat tanggap mo na ikaw ay wala na o ikaw ay patay na. Number 1 po yung pagtanggap. Ikalawa po, dapat wala kang galit sa puso mo. Lahat ng may kasalanan sa iyo, pinatawad mo. Dahil hindi ka po makakarating sa langit kung meron kang galit sa puso mo at may kinikimkim ka. Ikatlo po, ayan, yung pagtawag sa ating Amang Liwanag sa kalangitan, Amang Hesus sa kalangitan, at sa lahat po ng mga banal na anghel. Hindi po Panginoon, Jesus, o God, o kung ano man po yung tawag natin, dapat po may salitang langit, para yung ating tinatawag ay yung nasa langit po pala. And ang tunay na pangalan po kasi ng may likha sa atin, ayan, napakapalad nyo po at malalaman nyo na, tandaan nyo po, Amang Liwanag sa kalangitan, ang tunay na ngalan po ng may likha sa atin, at ang kanyang bugtong na anak na Amang Hesus sa langit. Huwag pong Hesus lang, samahan po ng sa langit. So ayan, maraming salamat po sa